Magandang araw mga boss, may gagawin tayo na speaker. Malaki po to, 18 inches. Yan, double magnet siya. Ang tatak niya ay, hindi nga mabigat. Andito yung isa o dalawa yan. Ito yung binili ng may-ari na con. So sabi niya 950 daw ang bili niya sa Raon ng con. 950. Ito naman yung ratings niya. Nakalagay dyan ay ayun, 1000 watts. Yung max, yung nominal niya ay 800 watts. Yan, ang laki nito mga boss. Kaya niya ipapapalitan ng con kasi pinasok ata ng dagaw. Binutas. So meron ng damper tsaka cap. Ganun din naman. So madali lang naman to kalasin. Kailangan mo lang ng kahit thinner. Babadan lang tong thinner. So bababadan lang natin tong yan para lumambot yung pinaka pandikit niya, adhesive niya ba. Tapos dito sa mas madali kasi kalasin kapag malalaking speaker. Katulad nitong spider nyo. Mas madali na kasi bababadan mo lang ng So dito, papakapitin lang natin yung or papa-absorb lang natin yung glue o yung thinner na binuhos natin. Butas pa tong ko, tumutulo. Tapos pwede na natin kalasin dahan-dahan. Kahit kamay lang muna. Ganun lang. Hanggang sa huwag nyong biglain. Huwag nyong biglain. Kumbaga dahan-dahan lang. Pag nakakapit pa, hayaan na umabsorb yung gumamit din kayo ng pang dukot. O kahit anong mga flat na materialis na pwede nyong pang dito. Halimbawa, katulad itong ginagamit ko. Yan. Yan. Para matanggal yung glue. So ganun lang. Yan tika lang, hawak ko kasi yung hawak ko yung cellphone na pang-vlog natin. Tapos yung isang kamay ko gumagalaw, hindi tayo makabelo. Hanap yung stand ko mga boss. So dito sa mga gusto mag DIY, dahan-dahan lang. Yan malambot na siya, mas madali na siyang kalasin kapag pero dahan-dahanin niyo lang. Ito yung dalawa na kalas na natin. Yan. Since aluminum naman to, nagbabakbak talaga siya. Yan. So wag niyo persahin kung makapit pa. Yun lang yung kumbaga natin dito, pinapayo ko lang kung paano. Hindi ko na kailangan ipakita kung paano gawin. Kasi hindi mo lang naman yan yan yan, kaya matigas pa. So hindi pala kita. So ayan, medyo makapit pa siya. Hindi natin siya paper sign. Dadagdagan pa natin ng thinner dito. Lacquer thinner po yung ginagamit ko Yung iba naman ang ginagamit nila dito ay lighter fluid. Ay wala ko nun kaya thinner sa akin. Tumutulo pa tong plagayan ko, butas na ata. Butas na ata, papalitan ko nga ito mamaya. So papatakan lang natin yan dyan hanggang sa lumambot. Yan. Napatakan pa yung tester ko. Yan, diba? Yun lang, dahan-dahan lang para hindi mapunit. Tapos sunod nyan, ang kakalasin nyo, ito na. Yan. Dahan-dahan lang din. Kung sakaling iba yung problema. Pero ito papalitan naman, kahit mapunit, okay lang kasi papalitan nga natin ng con. Dito, na tuklap na natin dahan-dahan. Yan. Ubos na yan. Dito naman tayo sa baba. So, ganun din. Lagyan ng thinner. Tapos pag lumambot, dahan-dahan kalasin yan. Kita nyo yan, dahan-dahan lang. So huwag nyo biglain.
So sa mga hindi papalitan to or i-rewind lang ganon, dahan-dahan lang para maibalik nyo pa pag natapos. Pwede ko naman tong hatawin at hiwain na lang para ano, kasi may pamalit naman tayong bagong damper dyan. Pero sa mga gustong magkalas lang nito, tandaan nyo mga boss, mas madaling kalasin yung malalaki kaysa maliliit na speaker, kasi hindi siya mahirap dukutin. Samantala kung magkakalas ka ng maliliit na speaker, mas ano yun mas mahirap dukutin. Ito napakalaki ng space niya, kaya mas madali siyang dukutin. Yun lang yung payo natin dito mga boss. Mas maganda mag-repair ng malalaking speaker, madaling kalasin, hindi siya mabuting-ting, hindi siya, kumbaga sa local language namin or sa pinanggalingan ko sa rods ko, hindi makote. Yan ang ibig sabihin, hindi makote, kasi madaling kalasin. So ito yung coil niya, maganda pa, wala namang sayad, intact pa. Wala namang signs na bugbog yung cone nya. Papalitan lang talaga ng ano ba yung sinabi ko, yung coil ba nya, wala pang signs na bugbog yung coil, walang gas-gas, maganda pa. Papalitan lang talaga ng cone at saka damper. Subukan natin yung ano, dito yung, ika lang, kalasing. Ito yung cone na ikakabit natin. Ayan, ito naman yung damper nya. Ayan, medyo mataas ng konti, siguro tatabasan na lang natin dito yung dulo. Ayan, para sumakto. Tapos yung coil naman, o yung ano naman, sinukat natin, sakto lang din. Yan, sakto lang din siya. Kaya mas madali siyang ayusin pag malalaking speaker, mas madaling i-repair. Ito naman yung pinaka coil nya. Yan, ay, kasya ba? Sukatin nga natin. So madali lang, or may ano lang, medyo masikip na konti, pero pag binawasan mo pwede na. Yun, nakakalasing ko na lang to, tapos lalagyan ko ng marking na lang kung hanggang saan siya. Gagayahin lang natin, kukupitin ko na lang to dito. Tayo dito mga boss, kasi inisa-isa ko paglinis to ano. So bago naman natin kinalas yung damper na luma, ay tinandaan natin kung saan banda, kaya ikakabit natin tong bago. Tapos i-check natin doon kung pasok. So lang, ilagay muna natin yung camera dito. Check natin kung pasok yung, wala kasi tayong stand. Ano ba tong, ayun. Yung pinaka ano, iusog natin yung yan mga boss. So ganyan lang yung pag-align. Ngayon susubukan natin kung tama yung position. Okay, sakto lang yung ano, nasa center lang yung pagitan ng ano. Mamarkahan natin yan para ma-check natin kung tama yung alignment natin or positioning. Yan.
bago natin ikasa. So lalagyan din natin dito ng glue yan. Bibili pa pala ako ng glue. Ubusan. Medyo matagal nga lang kasi ang dami nating kinalas. Mga boss, ginuhitan ko, sakto lang din pala yung yan, sakto lang. Ayan yung guhit natin, hindi kita ayan, so sakto lang. Tapos ayan din yung guhit natin ng ballpen yan, sinakto lang din natin doon sa guhit. So anong susunod dyan na gagawin? Lalagyan natin to ng glue. Lalagyan natin ng glue, tapos papatuyuin natin. Pag natuyo na, ikakasa natin dito. Pero maglalagay tayo dito ng ito meron tayo ditong pangdikit. Yan, lalagay natin dyan pang yan, pang sipit. So lagyan ko muna ng glue. After natin maglagay ng epoxy, ito yung natin, in-epoxyan muna natin. Pag tumuyo yan, saka natin ilalagay dyan. Tapos ilalagbi natin tong then second coating din ng itim na glue. May dikit, ayan yung mga natin, spacer or pang align. Tapos yung cone naman, yung cone kasi ay medyo malaki. Tatabasan natin yung para bumaba siya. Saka maliit din kasi, medyo maliit din ng konti yung butas. Sa mga boss, napasobratan rugby ko. Pinatungan ko pa kasi dito sa taas. Tapos dito naman okay na. Ayan, okay na siya, walang sayad. Tapos dito kakabit tayo ng pigtail. Ito yung dati niya, kakabit natin. So gagawin dyan, ubutasin lang yan dyan, tapos itutusok dito, basta dito, para okay na. Yun ang gagawin natin. Tapos ibabalik natin yun dito, yung mga goma nya, yung pinaka foam nya dito. Itong isa mga boss, dito tayo sa isa, nasimulan ko na rin, ilipat ko na yung damper nya. Ang isa lang problema talaga pag mga aluminum die cast, ayun ganito, nagpupulbos yung aluminum nya Ito yung pinaka-corrosion ng yan ang problema ng pag aluminum. Pag bakal naman kinakalawang, pag aluminum ganyan. So wala tayong magagawa, ganun talaga. Lilinisan ko na lang yan para ma-prepare sa dito naman na-prepare ko na sa baba. Pwede na isa lang yan, pero linisan muna natin to. Ito yung isa mga boss, ayos na. Natapos na rin natin. Wala pala akong amplifier na pan-testing ngayon. Paano to? Tinister ko naman, okay na siya. Wala namang sayad. At saka ayos naman ang voice coil nito. Kabit ko lang, ito naman yung isa. So mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin tungkol sa actually mga boss, it's my first time na gumawa ng 18 inches na speaker. So far okay naman. At susunod natin na project ay itong 1808 pala to na na crown. So restoration din to. Yeah, next time na lang yan. Ito muna kasi ito matagal na. Hindi ko lang pinadala dito sa may-ari kasi malaki nga, hanggat wala siyang pamalit pyesa. So tinix ko na siya, antayin ko lang ito makuha.